Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho sa namamayaning mga paniniwala sa atin hong bayan na nagpapakilalang Kristiyanong paniniwala ay yung tinatawag ho natin ngayon na Modern Charismatic Movement. At isa sa mga napakamapanganib na katuruan nito ay ang misunderstanding and misuse ng tinatawag na sign gifts or mga miraculous gifts. At madalas kanilang sinasabi na para makita ang kapangyarihan ng Diyos, para makita na talagang ikaw ay puspos ng banal na spirito, ay kinakailangan ay makita ang mga sign gifts na ito, na doon ang mga mahimala na gawain. Na dapat ay makikita ang mga supernatural or kagulat-gulat na mga gawa ng Diyos o mga sandali sa buhay. At masasabi na naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Masasabing nasa iyo ang gawa ng Panginoon. Well, isa ho sa napag-aralan natin matagal na ay ang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos. Yes, may mga pagkakataong siya ay gumagawa pa rin ng himala. Naniniwala tayo doon. Ang Diyos ay naghihimala pa rin. Pero hindi na tayo naniniwala na may mga miracle workers pa din. Sapagkat tapos na ang panahon nila. Meron na tayong sapat at binigay na ang salita ng Diyos sa atin na ito ang basihan ng ating pananampalataya. At actually, sa Matthew 24 ay nagbigay babala ang ating Panginoong Hesus na merong mga magpapanggap na bulaang propeta, na bulaang Kristo. Anong gagawin nila? Gagawa rin sila ng mga tanda at himala at ang layunin nila ay mangdaya. So sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi garantisa o hindi garantiya, I should say, ang mga nagpapakilalang manggagawa ng himala na matik na sila ay sa Diyos na. At isa ho sa mga pinag-aralan natin matagal ng panahon ay ang katotohanan na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa mga mahimalang paraan. Ang Diyos actually ay kadalasan ay gumagamit ng mga normal na paraan upang magawa ang kanyang kalooban. For example, sa karamdaman. Kung ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, normally, yes, naniniwala tayong pwedeng maghimala ang Diyos na ikaw ay bigyan ng dagli ang kagalingan. Pero normally, ang ginagamit ng Diyos ay ang mga doktor, gamot, at mga bitamina at mga iba't ibang normal na kaparaanan. Pero hindi natin sasabihin na hindi ka pinagaling ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nagpagaling. Kung ito man ay sa pamamagitan ng mga medisina o mga procedure na ginagawa ng mga doktor. Again, hindi lamang ito sa mga ganong bagay, kundi maging sa ministry, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. At madalas, ang punto ng iba ay kailangang magkaroon ka muna ng patay na binubuhay. Kung merong ganon, mga kapatid, pinakamadalas na sana dito kasi ayan lang sa kabila Na kailangan muna na lumulutang ka sa lupa, na kailangan muna kung ano-anong tunog ang lumalabas sa iyong bibig para sabihin na ikaw ay talagang puspos ng banal na spirito o nandiyaan ang pagkilos ng Diyos. Again mga kapatid, makikita ho natin sa pag-aaral natin ngayon, particularly sa mga sinasabi ni Apostol Pablo na ang gawain ng ministeryo ay surprisingly done. Mostly in the normal way. So ito yung ating pag-aaralan ho ngayong umaga, the surprising normal ministry. Kasi yung iba, akala nila pag nahandun ang kilos ng Diyos, dapat madagungdong, dapat mahimala lagi. Kundi makikita natin dito sa buhay ni Apostol Pablo, ay nahandoon ang surprisingly normal day-to-day na halos walang pinagkaiba sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At actually, sa pamamagitan ng ginagawa at ginaganap ng Diyos ang kanyang kalooban. Ang ating mensahe ngayong umaga ay ito: God often accomplishes His will through normal means as His people strive to faithfully live out their calling in their daily lives.
Ang Diyos ay madalas tinutupad ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga normal na paraan, habang ang kanyang mga tao o mga mananampalataya ay nagsusumikap mamuhay ng may katapatan sangayon sa panawagan ng Diyos sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. So tayo muna ay manalangin at hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa. Ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagkakaloob ng mga pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ay patuloy na nagpapagaling sa mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ay patuloy na nag-iingat sa maraming mga kapanahunan. O Diyos, maraming mga gawa ng iyong mga kamay ang hindi namin napapansin sa madalas. At nawa, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong umaga, tulungan mo nawa kami na magkaroon ng appreciation at hindi lamang yun, Panginoon, magdulot sa amin ito ng pagpupuri sa iyong pangalan, maging sa mga normal, pang-araw-araw na gawain ng aming mga buhay. O Diyos, Ikaw po nawa ang gumabay, Ikaw po nawa ang magturo, bigyan mo kami ng liwanag, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga kamanghamanghang bagay sa iyong salita. Tulungan mo po ako bilang mangangaral at lalo't higit, magligtas ka, Panginoon, nawa ng mga wala pa kay Kristo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, noong nakaraang 2 Sundays ng ating pag-aaral ay binigyan natin ng pansin ng ilang mga komento ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang pagmiministeryo, kung paano siya nagsusumikap na ito ay sundin or ganapin. At nakita natin yung pattern ng healthy gospel ministry. Kung yung naalala, pinag-aralan natin ang gospel ministry o ang isang malusog na ministeryo ng ebanghelyo ay una, nandun ang appreciation ng biyaya ng Diyos sa buhay ng iba. Pangalawa, nandun yung matapat na pagtupad sa panawagan ng Panginoon. Pangatlo, nandun ang pagdepende o pag-asa sa banal na spirito. And then pang-apat, ang isang malusog na ministeryo ng ebanghelyo ay nagtataas kay Kristo. And then panglima, natapos natin na Sunday, ang malusog na ministeryo ng ebanghelyo ay occupied or pinupuno ng pagkalat ng ebanghelyo. At isa sa binigyan natin ng pansin ay yung sinabi ni Apostol Pablo na this is my ambition. Yun yung ambition niya, na ang gospel ay madala at maipangaral sa mga lugar na kung saan wala pang pangangaral ng ebanghelyo. At dito naman sa huling parte ng Romans chapter 15, makikita natin na kung saan ine-express ni Apostol Pablo ang ilang mga future plans and desire niya regarding sa kanyang ministry. At sa unang basa, ito yung plano ni Pablo at may mga pagkakataon na nire-read over lang natin ito at minsan maaaring nilalagpasan natin. Yun lang yung plano niya, and hopefully ay makita natin maging sa mga bagay na ito ay nahandoon ang mga katotohanan ng Diyos at tayo ay pwedeng matuto at lalo't nga't higit makita natin na even in this normal seemingly plans, mga gawa at gagawin ni Apostol Pablo, ay makita natin yung kamay ng Diyos sa mga normal na bagay na ito, na ginagawa ng Panginoon ang kanyang kalooban in this surprisingly normal ways. Again, sabi ko nga ay merong tendency sa mga Kristiyano na tumingin sa mga mahimala, hanapin ang mga mahimala. At isa pa sa tendency minsan ng mga mananampalataya, pag tinignan natin ang mga karakter ng Biblia, ay tignan natin sila as if sila ay parang mga superheroes. As if sila ay parang mga super Christians. Kumbaga si Superman ay bulletproof. Ang tingin minsan natin sa mga karakter ng Biblia ay discourage proof, or sickness proof, or hunger proof, or problem proof, or fear proof, or even sin proof. Pero again, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, makikita natin agad na hindi ganun. Actually, isa ito sa ganda ng salita ng Diyos. Hindi itinatago ng salita ng Diyos ang mga kahinaan o kasalanan maging na mga pinaka-the best na karakter nito. Isa sa mga the best na karakter ng Biblia ay si Abraham. Ano ginawa ni Abraham? Nagsinungaling. Isa sa pinakakilalang karakter ng Biblia ay si Haring David. Anong ginawa niya? Ikinuwento ng Biblia, hindi itinago ang pangangalan niya ni Haring David.
At ganoon din sa bagong tipan sa mga apostol, alam natin kung merong isa sa pinakakilala ay si Apostol Pedro, pero kinuwento ng Biblia, ikinaila niya si Kristo ng 3 beses. Ang mga disipulo ni Kristo, habang sila'y sumusunod kay Jesus, kinuwento ng salita ng Diyos na kung saan nagtatalo sila. Saan sila nagtatalo? Patungkol sino ang pinaka-the best. Hindi, ako ang pinaka-the best, ako ang pinakamataas ang posisyon. Biruin niyo, sila'y sumusunod kay Kristo, pero pinagtatalunan nila kung sino ang pinakamataas ang magiging posisyon. At marami pang iba. Nakita rin natin ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus pagkatapos mamatay ni Kristo, bago siya mabuhay muli sa pagitan noong mga araw na yon, ang mga disipulo ay takot na takot at nagtatago. Maging si Apostol Pablo mismo, na maaaring kung bibigyan tayo ng pagkakataon, bigyan mo ko ng 3 pinaka-hinahangaan mong karakter sa Biblia, higit sa malamang, nasa top 3 lagi si Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo mismo, ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 12, Philippians chapter 4 verse 12, ang sabi niya, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana man o salat, kontento pa rin ako. So ibig sabihin, itong lingkod ng Diyos na ito ay nakaranas ng hirap, nakaranas ng gutom, ng kasalatan. So hindi totoo ang sinasabi ng mga prosperity gospel preachers na lagi ang kalooban ng Diyos ay masaya, masagana, walang karamdaman. No. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Ang sabi niya, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Dumaan sila sa napakatinding kahirapan. Ano nangyari? Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Literally, ang sabi ni Apostol Pablo, we have the sentence of death upon ourselves. Hinatulan na namin yung aming sarili. Kumbaga nagtinginan sila, dito na tayo mamamatay. Mamatay na tayo dito. Ganon na naging kalagayan na bilang isang apostol. So wag nating sabihin na fear-proof, discourage-proof. Sila rin ay mga taong kagaya nating makasalanan na niligtas ng biyaya ng Panginoon, na kung tayo ay dumadaan sa takot, kasalatan, kahirapan, kagutuman, problema, ang mga bagay din na ito ay totoo at naranasan ng mga unang mananampalataya. Sabi nga ho ni James, Santiago 5, talatang 17. Ang ginamit niyang halimbawa ay si Prophet Elijah. Ang sabi niya, katulad ni Propeta Elias o Elijah, na anong pagkakasabi niya? Tao rin siyang tulad natin. Hindi sila supermen. Sila rin ay mga taong makasalanan. Kumakain, nagugutom, natutulog, namumblema. Ibig sabihin, dumadaan sa mga pang-araw-araw at normal na karanasan nating bilang mga mananampalataya. Yes, kagaya ng ating napag-aralan na, si Apostol Pablo ay medyo kakaiba sapagkat siya at lahat ng mga apostol, sapagkat sila'y mga apostol at daladala nila ang marka ng apostol. At ang marka ng apostol ay they are able na gawin yung mga mahimalang mga gawain. Romans chapter 15 verse 19, ang sabi ni Pablo, sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So he was able to perform yung mga miraculous deeds and acts na gaya nun. Pero sa kabila ng yun, hindi pa rin siya exempted sa mga normal na mga karanasan na kagaya ng pinagdadaanan natin. Siya rin ay nakikipaglaban sa kasalanan. Kapag hiniwa mo si Pablo, dudugurin siya ng kulay pula. Kapareho natin. Pero ang punto ho ay ito, maging sa pagiging kapareho natin na normal na tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos,
Makikita natin ang mga plano sa mga salita ni Apostol Pablo na ito kung paano niya hinarap at sinikap din ang kanyang panawagan at ministeryo. Makikita natin na maging sa mga normal na bagay ay nahandoon ang kamay ng Panginoon. So una, gusto kong makita natin ang probidensya ng Diyos sa mga normal na bagay. Ang probidensya ng Diyos sa mga normal na bagay. Romans chapter 15, verse number 22. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, Romans 15:22, ang pangangaral ko sa lugar dito, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakarating diyan sa inyo. So kagaya na banggit na natin dati si Apostol Pablo na sumulat ng sulat sa mga taga-Roma or Book of Romans ay hindi pa nakarating sa Rome mismo. Hindi pa niya nakakadaupang palad ang mga mananampalataya dun sa church at Rome. At nagsabi siya ng dahilan, merong dahilan, ang pangangaral ko sa mga lugar na ito, ang dahilan. Pero gusto kong makita natin at bibigyan natin ng pansin yung probidensya ng Panginoon na kahit na ang layunin ni Pablo ay pumunta doon sa Rome para mangaral ng salita ng Panginoon ay sa probidensya ng Diyos ay merong mga paghadlang. Now, itong ginagamit nating salita ay probidensya o sa English ay providence. Hindi ito yung exclusive na village na binabaha, the Providence Village. Well, ang ibig sabihin ng providensya, hiniram ko yung definition ni John MacArthur ay ito. This is providence, sabi niya. God's sovereign control of everything exercised not through the miraculous, but through the ordering ordering all the complex natural events so that they accomplish His will. Now, medyo nakakalunod, mahaba, tagalogin natin. Ang probidensya ay ang soberanong kontrol ng Diyos sa lahat. Ito ay isinasagawa hindi sa pamamagitan ng mga mamirakulong paraan, ngunit sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga komplikadong pangyayari sa kalikasan upang magawa nila ang kanyang kalooban. So again, this is para mas maging ang probidensya ito, ang kamay ng Diyos sa mga normal na bagay. Ang probidensya ng Diyos ay ang kamay ng Diyos sa mga normal na bagay. Minsan itong mga nakaraang araw, hatid ko si Timmy sa eskwelahan, umuulan. Daddy, bakit laging umuulan? Ay isang magkakataon, sabi ko sa kanya, well, yun ang design ni God, anak, para diligan yung mga halaman. Ang kamay ng Diyos ay nasa ulan, ang kamay ng Diyos ay nasa araw, ang kamay ng Diyos ay nandun sa ibon na tumutuka ng kanyang pagkain, ang kamay ng Diyos ay nasa mga puno, ang kamay ng Diyos ay nasa mga isda sa dagat, ang kamay ng Diyos ay gumagawa at present nasa normal na mga bagay. At oo, ang kamay ng Diyos ay nahandun habang nagdadrive ka, habang namamasahe ka, habang nagtatrabaho ka, habang nasa eskwelahan ka. Hindi kailangan ikaw ay lumulutang sa tubig para masabing nahandun ng kamay ng Diyos. Ang probidensya ng Diyos. Ito ang kamay ng Diyos na namamayani at gumagawa maging sa mga normal na bagay. Maging sa ating mga pang-araw-araw na gawain upang mangyari ang sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1, talatang 11, Ephesians chapter 1, verse 11, dinescribe niya ang pagiging soberano ng Diyos. Ang sabi niya, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Ibig sabihin ng lahat ng bagay. Anong ibig sabihin ng lahat ng bagay? Lahat ng bagay. Walang bagay na labas sa kalooban ng Diyos. Ultimo, bawat patak ng ulan. Ultimo, bawat ihip ng hangin sa mga nakaraang bagyo. At bawat lindol and aftershock. Ang lahat ng yon ay hawak ng kamay ng Diyos. Mga kapatid, sa atin ay merong aksidente. Sa atin ay merong nakakagulat. Pagdating sa Diyos, wala. Kung meron mang naipit dahil dun sa lindol, hindi nagulat, ay pambihira. Anong gagawin ko? Naipit siya. Ang Diyos ay wala sa langit at nataranta.
Ang Diyos ay nasa langit at nakaupo sa kanyang trono at nangyayari ang kanyang kalooban. Hindi siya Diyos na walang magawa, na gusto niyang pigilan, pero limitado ang kanyang kapangyarihan. Or may kapangyarihan siya na wala lang siyang pakialam. No, siya ang soberanong Diyos at ang kanyang kamay ay gumagawa sa lahat ng bagay. Natural man ito, normal man ito, ito ang probidensya ng Panginoon. At sa probidensya ng Panginoon, si Apostol Pablo, particularly dito sa ating pinag-aaralan, ay naharangan sa pangangaral. Hindi siya agad nakarating doon sa Roma para makapag-aral ng salita ng Diyos. Well, actually, meron tayong nalaktawan. Puntahan muna natin ang sinabi ho dito sa Genesis chapter 50, verse 20. Genesis 50, verse 20. Napakaganda at kitang-kita rito. Ang sabi ni Joseph, totoong nagplano kayo ng masama sa akin. Nagplano ba ng masama yung mga kapatid ni Joseph? Yes. Pinlano siyang patayin. Ang sabi nung panganay, huwag nating patayin. Ihulog na lang natin siya dun sa balon. Ang plano pala nung panganay, babalikan niya. Ang problema, pag alis nung panganay, yes, inhulog sa balon si Joseph, pero pag alis nung panganay, kinuha nila si Joseph, ibinenta at napunta si Joseph sa Egypt. Nung binalikan ng panganay, wala na. Gumawa sila ng kwento, sinabi nila na si Joseph ay kinain ng ligaw na hayop at pinakita nila yung damit ni Joseph sa kanyang ama at pinalabas nila na namatay si Joseph. At lahat ng yun ay plano ng kanyang mga kapatid. Napakasama nung pinlano nila. Pero ang sabi niya, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero ano daw? Pinlano na ng Diyos. At ito yung hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao, dalawang plano magkasabay na nangyayari. May plano ba ang tao? Yes. May plano ba ang Diyos? Yes. At ang plano ng tao ay hindi pwedeng mahadlangan ng plano ng Diyos. Naalala niyo ho, magpapasko na. Naalala niyo ho yung kwento na kung saan sinubukang patayin ni Pilato si Kristo. Patayin ni Pilato. Patayin ni... Sino to? Herodes. Pilato. Sa dulo pala yun ng kwento. Sa simula ay si Herod. Anong ginawa niya? Pinapatay niya yung mga sanggol. Ilang taon? 2 years old, pababa. Ano nangyari? Yung pinlano na yun ng tao ay nangyari pa, naging kaparaanan para matupad yung sinabi ng salita ng Diyos na yung kanyang anak ay tatawagin niya mula sa Ehipto. Again, plano ng tao, pero lahat ng ito ay nangyayari sa probidensya ng Diyos. Nakakamangha. Nakakamangha ang pagiging soberano ng Diyos sa mga bagay na ito. At babalik ho tayo dito sa sinabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15 verse 22. Basahin na lang natin sa English, sa King James Version ang pagkakasabi ito. For which cause also I have been much hindered from coming to you. Dahil sa dahilan na ito, ako ay lubusan o marami o matinding nahadlangan para makapunta dyan sa inyo. Well, ano yung cause? Ano ba yung dahilan? Ang sabi ni Pablo sa verse number 20 ng Romans chapter 15, ang tanging nais ko'y maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo, para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Yun yung ambition ni Pablo. Gusto niya siya yung maging frontier breaker na kung saan wala pa doon pangangaral ng ebanghelyo, doon ako pupunta. Pero ang nangyari, meron ng pangangaral sa Rome. Hindi pa nga doon napunta si Pablo eh. Meron ng church sa Rome. Hindi natin alam, hindi ni-reveal sa atin ng salita ng Diyos kung sinong ginamit niya para magkaroon ng pangangaral ng ebanghelyo, para magkaroon ng church doon. Pero meron ng church sa Rome at actually malusog yung church sa Rome at maraming kamanggagawa doon sa church sa Rome. At ang sabi ni Pablo, well, hindi muna ako pupunta doon. May church na eh. Sa ibang lugar muna ako pupunta. At ito yung calling ng Panginoon kay Apostol Pablo at narito ang punto ito, yung calling ni Apostol Pablo mismo ang naging dahilan para siya mahadlangan upang wag munang pumunta sa Rome.
Actually, ilang beses siyang nag-effort para pumunta doon. Pero hinadlangan siya mismo ng Panginoon. Ang sabi sa Acts chapter 16, Acts chapter 16 verse number 6. Acts chapter 16 verse 6. Pumunta sina Pablo sa lugar na sakop ng Phrygia at Galatia dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na Espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asia. Again, napakaganda ng desire ni Pablo maipangaral ang salita ng Diyos sa lalawigan ng Asia. And again, huwag niyo isipin na pupunta siya sa Pilipinas. No, dito ay ang modern day Asia sa Bible is Turkey. Okay, sa lugar ng Turkey. At hindi sila pinahintulutan. Hinadlangan sila mismo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Hindi natin alam kung paano ito ginawa, pero hinadlangan sila ng banal na Espiritu. Verse number 7. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, gusto sana nilang pumunta sa Bithynia. Take note of that. Bithynia, pero hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Hinadlangan ulit sila. Kung hindi nyo alam, ang Bithynia ay isa sa mga outskirt provinces ng Rome. Papasok na talaga sana sa Rome si Pablo. Okay, hindi pwede sa Turkey. Pupunta ako sa Rome. Hinadlangan ulit siya. At dito niya natanggap, actually sa susunod na mga talata, mababasa natin yung tinatawag na Macedonian call na siya'y tinawag ng Diyos sa Macedonia. At ang punto'y ito, si Pablo ay tinawag ng Diyos para maging tagapangaral ng Ebanghelyo, particularly sa mga Hentil. At ito yung layunin niya. Pero hindi yun ang layunin ng Panginoon. Merong mga partikular na lugar na gustong pagdalahan ng Panginoon kay Pablo. At sa probidensya ng Panginoon, ang sagot ng Diyos sa kanya, no, wag ka dyan, dun ka. At again, mga kapatid, maaaring naranasan natin, may mga plano tayo. At sa biyaya ng Diyos, alam natin, pinag-isipan natin yung plano natin, pinag-pray natin yung plano natin, inihingi natin ng payo mula sa ibang mga kapatiran yung plano natin, at sa tingin natin, Brother Paul, mukhang napakaganda ng plano, at tingin ko maluluwalhati ang Diyos, pero lo and behold, ang sagot ng Diyos, no. Ang pintuan ay nasara. Kamakailan lang, meron tayong kapatiran, nakausap ko ho. Well, meron silang sinimulan na nila na maliit lang naman na nakabuhayan, maliit lang naman na sideline. Pero sa providensya ng Diyos, umulan ng umulan. Bumagyo ng bumagyo. At hindi natuloy o hindi na nila magawa yung kanilang gustong gawin. Again, sa providensya ng Panginoon. Ang punto ito, may mga pagkakataon sa ating paglalakbay o buhay bilang mga Kristiyano na ang effort natin ay gawin at sundin ang kalooban ng Panginoon as best as we can. Ang gustong gawin ni Pablo, sundin niya yung panawagan niya sa Diyos eh. Kaya nga siya pupunta sa Turkey na may mga Hentil doon. Kaya siya pupunta sa Rome, may mga Hentil doon, pero ang Diyos mismo ang nagsara. May mga pagkakataon na sa ating karunungan, sa alam natin, gusto nating gawin ang kalooban ng Panginoon, pero sa providensya ng Diyos ay pwede niya itong hadlangan. At pwede niya itong matinding hadlangan. Anong ginawa ni Pablo? Nung isinarado ng Diyos yung Turkey at sinarado ng Diyos yung Rome, hindi siya nagmukmuk sa isang sulok. Hindi. Okay? Hindi doon. Tutuloy pa rin ako na gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Pinlano, sinubukan. Hindi yun. Magsusumikap pa rin ako na gawin ang kalooban ng Diyos kung saan ko siya maluluwalhati. He kept on preaching the gospel sa mga lugar lalo na kung saan na hindi pa na ipapangaral si Kristo. Habang inihahanda ko ho ito, nag-iisip ako ng halimbawa. At ang naalala ko ho, si Brother Paul, ang plano ko, sa biyaya ng Diyos, maaga akong mag-aasawa. 24, 25, gusto ko may asawa na. At tinitignan ko noon ang aking ama, si Brother Boy. Si Brother Boy, 25 years old, kumpleto na ang aming pamilya. Maaga, kumpleto na. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano pala ng Diyos ay 32 ako magkakapag-asawa at binigyan ako ng isang mabuting asawa. Yun ang plano ng Panginoon. Again, maaaring meron tayong mga plano.
Pero hindi yun ang plano ng Diyos, at sa providensya niya ay maaari niyang harangan, isara, or maaari niyang buksan. Ang pinakamaganda nating gawin ay magtiwala sa providensya ng Diyos at magtapat tayo sa Panginoon saan man niya tayo nilagay. Ang plano mong kurso ay ito, pero nagsara na, napuno na, hindi ka nakapasa o ano man, okay? Paano ako magtatapat sa Diyos kung nakasara na yun? Again, nahadon ang probidensya at pagtatapat sa Diyos sa probidensya ng Panginoon. That's the normal thing. At tingin ko, nararanasan natin to lahat. Nadadaanan o nararanasan natin ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa probidensya niya ay may mga pagkakataon na sinasara niya o binubuksan niya mga bagay-bagay. Ang ating maganda at dapat layunin ay magtapat sa Panginoon at gawin ang kanyang kalooban. Well, pangalawa na makikita ho natin, Paul did the ministry in a surprisingly normal way. Ano ito? With wise planning. Si Apostol Pablo ay hindi, Lord, sabihin mo sa akin ang gagawin ko ngayong araw na ito. Mas maghihintay siya ng... Hindi ganun. Nagpaplano siya. Very normal. Nagpaplano si Apostol Pablo. Verse number 23, Romans chapter 15, verse 23. Ang sabi niya, pero ngayon, natapos ko na ang mga gawain ko rito. Natapos na daw niya. At dahil matagal ko nang gustong pumunta riyan, inaasahan kong magkikita-kita tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya at alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita-kita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan. Ito yung ikalawang elemento na kung saan ang isang mananampalataya na matapat na sinisikap na sundin ng kalooban ng Diyos sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay ay magawa ang ministeryo saan man siya tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaplano. Contrary to how it may seem at first thought, ang sensible, careful planning by God's people does not necessarily indicate lack of trust in His providence. Minsan, may mga Kristiyanong sumusobra sa by faith. By faith. Well, mga kapatid, ang pagpaplano ay hindi kontra sa pagtitiwala sa Diyos. Isang magandang at madalas na ginagamit ho ng tatay ko na halimbawa, sino may mga sasakyan? 4 wheels? Taas ang kamay? May mga 4 wheels? Taas ang kamay? Meron ho kayong spare tire? Meron? Wala ba kayong pananampalataya sa Diyos? Nakuha niyo ho? Nagdala ka ng payong. Sino nagdala ng payong? Wala ba kayong pananampalataya sa Diyos na hindi uulan? Hindi ba kaya ng Diyos na pigilan ng ulan? Again, mga kapatid, may mga Kristiyano na sumusobra at inaabuso ang quote-unquote pagtitiwala sa Panginoon. Kung tingin nyo, kung madilim, magdala tayo ng payong. Kung may sasakyan, magandang merong spare tire. Bakit? Pwedeng masabugan ng gulong eh. Yun ay matalino. At ganun din sa ating buhay, at saan man tayo tinawag ng Diyos, sa pagpapastor man, o nilagay ka ng Diyos sa pagnenegosyo, o nilagay ka ng Diyos sa isang career, o ikaw ngayon ay isang estudyante, have a godly plan. Have a plan. Saan ka patungo? Ano yung destinasyon? Anong pinapanalangin mo sa Diyos na gusto mo mangyari after 3, after 5, after 10 years? Magkaroon ng pagpaplano. At ang pagpaplano ay hindi kontra sa pagtitiwala sa Panginoon. Actually, merong binigay ang ating Panginoong Jesus na talinhaga, o hindi mo siya actually talinhaga, sa Luke chapter 14, verse 28, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Luke chapter 14, verse 28, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Okay, may balak ka magtayo ng tore, anong kailangan mong gawin?
Ang sabi niya, una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Ano daw? Maghuhukay ba agad? Mag-iisip muna siya. Ibig sabihin, magpaplano muna siya. Ikukonsidera niya muna yung materyales. Ikukonsidera muna niya yung pera, yung finances, and so on. Again, yung pagpaplano at pagkukonsidera ng mga bagay-bagay na ito ay hindi kalaban ng pananampalataya sa Diyos. Hindi siya, by faith lang, matatapos yan. May mga pagkakataon na naaabuso ito. Pero ang kailangan nating siguraduhin, yes, kung tayo man ay magpaplano, ang kailangan nating siguraduhin, gaano man tayo kaingat, gaano man tayo kasensero na magtapat sa Diyos sa ating pagpaplano, ay kailangan nating siguraduhin na anuman ang ating planuhin ay hahayaan natin o ipapailalim natin ito sa soberanong kamay ng Diyos. Bakit? Again, may mga times na yung plano natin ay pwedeng isara ng Panginoon. May mga pagkakataon na yung napakagandang plano natin ay pwedeng hadlangan ng Diyos. Ang sabi sa Santiago or sa James chapter 4, James chapter 4 verse 13, ang sabi, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon at magnenegosyo at kikita ng malaki. Sounds like a plan. Yes? May plano. Anong plano? Magnenegosyo. May masama ba doon? Nothing necessarily. Pero ang sabi ni Santiago ito, sabi ni James, sa katunayan, ito yung totoo. Hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sino nakakaalam kung ano mangyayari hindi natin maalam kung ano mangyayari sa atin mamayang gabi. Let alone bukas. Madami kang plano? Paano kung hindi ka naabutin ng bukas? Naalala nyo ho yung mangmang na mayaman? Ang plano niya, magpapahingalay ako, mag-i-enjoy ako sa lahat ng meron ako, pero ang sabi ng Diyos, ikaw namang mamayang gabi ay mamamatay ka. So ang sabi ho dito ni Santiago, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawalang pagkatapos. Ang bilis lang ng buhay, ang daming pwedeng mabago. Pagdating sa verse number 15, paano ang maka-Diyos na pagpaplano? Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Again, ang punto rito, hindi lang ito basta bukang bibig. Kundi bago lumabas sa bibig, ito muna ay galing sa puso. Ito dapat ang laman ng puso. Ito dapat ang ating pananampalataya. At mula dito, dun lalabas ang ating mga sinasabi. Ang sabi ni Santiago ito, kung loloobin ng Panginoon, ay mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Yes, meron pa ring plano. Ganito o ganoon ang gagawin natin. Pero ano munang mauuna? Kung loloobin ng Diyos. Ang isang makadiyos at matalinong pagpaplano ay pagpaplanong nakasubmit sa soberanong kamay ng Diyos. Nagpaplano kang maging negosyante, nagpaplano kang maging doktor, nagpaplano kang maging professional na anuman ang karir na gusto mong pasukin, okay, make all the plans. But make sure na ito'y nakapailalim sa soberanong kamay. Kinikilala na hindi tayo ang may hawak, kundi ang Diyos ang may hawak. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 23, Romans chapter 15, pero ngayon natapos ko na ang mga gawain ko rito at dahil matagal ko nang gustong pumunta riyaan. Natapos na siya. Yung mga kailangan niyang puntahan at pangaralan ay natapos siya na. At ngayon meron na siyang pagkakataon na magawa yung bagay na gusto niyang gawin. Pumunta doon sa Rome. Matagal niya nang ninanasa yun. Verse 24, inaasahan kong magkikita-kita tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya at alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko ring matutulungan niyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan.
Again, ang Spain, sabi ng maraming mga scholars, ay tingin nila, they agree na mahigit sa malamang ito yung lugar ng Tarshish, or at least bahagi nito yung lugar ng Tarshish. Alam niyo yung Tarshish? Doon dapat pupunta si Jonah nung sumuway siya sa Panginoon. Ayaw niya sa Nineveh, pupunta siya sa Tarshish. So ito ay parte ng Spain. Ang plano ni Apostol Pablo is to go to Spain. At bago siya bumating sa Spain, magsa-side trip siya magsa-side trip siya sa Rome. At ang sabi niya, at alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Ang sa ESV ang translation, once I have enjoyed your company for a while. Isang katotohanan at isang maaaring normal na bagay. Makita natin dito yung pagiging tao ni Apostol Pablo. Hindi siya Superman na hindi ko kayo kailangan. Siya ay isang Kristiyanong totoo. Yes, apostol ni Kristo. Pero again, kailangan niya rin ng companion. Kailangan niya rin ng fellowship. Nagiging masaya din siya kapag kahalubilo niya at nakakasama niya ang mga kapwa mananampalataya. That's just normal. At isang nakakagulat at nakakapaka-normal na pwedeng gamitin ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Minsan, baka hinihintay lang natin na mag-isa tayo na bigla lang tayong kidlatan and recharge na ulit ang buhay Kristiyano. No! Ang maaaring normal na gamitin ng Diyos ay pumisan ka sa mga kapwa mananampalataya at habang nagpe-fellowship kayo, ay kayo magpalakasan at magpainitan ng pananampalataya ng isa't isa and then uuwi ka, purihin ng Diyos. Na-recharge ako, nahamon ako. Natuwid ako, nabigyan ako ng wisdom, nahamon ako nung nag-fellowship. Maaring hindi biglaan, hindi kagulat-gulat, hindi nagliwanag ang buong paligid nung ikaw ay, pagkatapos noon ay ikaw ay parang anghel na sa kabanalan. No, it may be through those normal fellowships na pwedeng gamitin at pagpalait ng Diyos. Again, surprisingly normal ways of doing the ministry. Nandun yung pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Ang sabi ni Apostol Pablo, alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. There is joy in the company of fellow believers. There is love, comfort, and wisdom. Pero hindi ito bakasyon lang kay Apostol Pablo. Kung naalala niyo ho, way back sa Romans chapter 1, sinabi niya na yung plano niya. Romans chapter 1 verse 10, lagi ko ring idinadalangin na loobin sana ng Diyos na makapunta ako riyan sa inyo. Verse 11, nananabik akong makita kayo para maipamahagi sa inyo ang mga espiritual na kaloob na makapagpapatatag sa inyo. Sa ganoon, makapagtulungan tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya ng isa't isa. Again, ang goal ni Apostol Pablo, gusto kong pumunta dyan sa Rome. Hindi lang para makita yung Colosseum. Hindi lang para makita yung mga sites na kinahangaan ng mga tao. Kundi gusto kong magministeryo sa inyo. At mga kapatid, I'm looking forward na makapag-minister din kayo sa akin. Gusto ko kayong mapalakas, mapatatag. Pero kailangan ko rin na mapatatag nyo ako. Again, that's the normal, surprisingly normal. Mga kapatid, gusto ko rin paalalahanan na bawat isa sa atin. May mga pagkakataon na baka mamaya akalain nyo na ang mga pastor at mga ngaral ay lagi lang bigay ng bigay, labas ng labas. No, kailangan din, kagaya ni Apostol Pablo, kailangan din naming mapatatag. Kailangan din naming ma-encourage. Kailangan din naming mapanariwa kung paanong kailangan ito ng bawat normal na mananampalataya. Ang sabi niya sa verse number 24 sa English, sa ESV, ang sabi niya, I hope to see you in passing as I go to Spain. So, pupunta siya sa Spain pero dadaan lang siya sa Rome para makita sila. And to be helped on my journey there by you. Na maaari niyo akong matulungan sa aking pagpunta sa Spain. Na pwede nyo akong maaaring, ang sabi nilang mga commentaries ay maaaring yung tulong dito ay maaaring tulong pinansyal, tulong material na magsusustento kay Apostol Pablo hanggang sa makarating siya sa Spain, or hindi lamang pinansyal o material, kundi kasama na rin doon ng spiritual na kung saan siya'y mapapanariwa at mai-encourage. Again, andun yung pagpaplano ni Apostol Pablo. Ang plano niya,
Well, pupunta ako sa Spain, dadaan ako sa inyo. At pagdaan ko sa inyo, magfe-fellowship tayo, magpapala, handun yung plano niya. Napaka-normal, pero ito ay kagamitan at instrumento ng Diyos para magawa ang kanyang kalooban. And lastly, dito tayo matatapos. Paul did his ministry in a surprisingly normal way, and that is with proper priority. With proper priority. Meron siyang prioridad. Romans chapter 15 verse 25. Hindi tayo magtatagalang. Sabi niya, pero sa ngayon, yun yung plano ko ha. Sabi ni Pablo, plano ko, pupunta ako sa Spain, dadaan ako sa inyo, at mag-fellowship tayo kahit sandali lang. Pero sa ngayon, sabi niya, kailangan ko munang pumunta sa Jerusalem para ihatid ang tulong ng mga pinabanal ng Diyos. Merong mission si Pablo. Siya'y pinagkatiwalaan ng mga mananampalataya na yung financial help na ihahatid doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem ay madala niya muna. Wala pang wala pang Palawan, wala pang Cebuana, at lalong wala pang GCash na pwedeng kailangang dalhin personally yung inipon na tulong ng mga mananampalataya. At sabi niya, ito muna ang kailangan niyang unahin. Meron siyang priority. Verse 26, sapagkat minabuti ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya na magbigay ng tulong sa mga mahihirap na pinabanal ng Diyos doon sa Jerusalem. Okay? Doon sa Jerusalem. Yung mga Kristiyano mga hentil na Kristiyano doon sa Macedonia. Again, Macedonia is a province, at bilang isang probinsya, maraming mga bayan at maraming mga churches, at yung mga Kristiyano doon ay nagkaisa na magpadala ng tulong sa mga nahihirapang mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Verse 27, ang sabi ni Pablo, masaya nilang ginawa ito. At ito ang nararapat dahil may utang na loob sila sa mga kapatid sa Jerusalem. Kung ang mga hindi Hudyo ay nakabahagi sa pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, dapat lang natulungan nila ang mga Hudyo sa mga pagpapalang material. Again, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, sa English, ang ginamit na salita ay they are debtors. Ibig sabihin, meron silang obligasyon. Ang ginamit na salita sa Tagalog, meron silang utang na loob. Bakit? Dahil ang kaligtasan nagsimula sa mga Hudyo. Kung bubuksan natin sa Acts chapter 1 verse number 8, Acts chapter 1 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi sabi ni Apostol Pablo, ang record ni Luke ay ito. Sabi ng Panginoon pala, sabi ng Panginoong Jesucristo, Acts 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Tungkol kay Jesus, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ipapahayag nila sa manggagaling mula rito sa Jerusalem, hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. So saan nagsimula ang pangangaral ng ebanghelyo? Sa Jerusalem. Ang mga kauna-unahang kumalat at nangaral ng ebanghelyo ni Kristo ay mga Hudyo. At nakatanggap ng biyaya, natanggap ng mga hentil ang ebanghelyo at sila ay naligtas. So kung sila ay nabiyayaan ng napakalaking espiritual na biyaya sa pamamagitan ng pagmiministeryo ng mga Hudyo, di ba masama na, di ba maganda na sila naman ay makapagbalik ng tulong? Hindi man espiritual, kundi maging ng material. So again, dahil makikita natin dito ay nahandoon ang ating obligasyon sa bawat mga mananampalataya. Nasaan man tayong dako, kung meron tayong pagkakataon na tumulong, pangunahin sa ating mga kapatid sa Panginoon, ay dapat natin itong bigyan ng pansin. Nahandoon ang obligasyon. Hindi natin pupuntahan for the lack of time. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1-4, nahandoon yung tala na kung saan yung mga taga-Macedonia ay talaga nakiusap pa kay Pablo kahit mahirap sila, nakiusap sila kay Pablo, Pablo, dalhin mo ito sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Gusto naming tumulong na hindi naging hadlang ang kanilang kahirapan. Anong sabi ni Pablo sa verse 27, Romans chapter 15, masaya nilang ginawa ito at ito ang nararapat. They wanted to and they should. Kailangan at gusto nila, masaya sila at dapat nilang gawin ito dahil ginamit ng Panginoon ng mga Hudyo upang makarating sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Now, pagdating sa verse number 28,
Ang sabi ni Pablo, Romans 15:28, pagkatapos kong maihatid ang nakolektang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago pumunta sa Espanya. So yes, Apostol Pablo ay hindi nasa isang sulok ng bahay araw-araw at Lord, ano ang gagawin ko ngayong araw? I-reveal mo sa akin. Sabihin mo sa akin. No. Meron siyang plano, meron siyang prioridad, at gumagawa siya sangayon sa probidensya ng Panginoon. Again, that's a surprisingly normal way of doing the ministry. Normal. Kaya mga kapatid, minsan kasi may mga Kristiyano, kailangan ko munang marinig ang boses ni God. Kailangan ko munang maranasan yung kagaya ni Pablo na magliwanag muna yung paligid ko para makahalaman ko yung... No! Make plans. Make priorities. Saan ka man tinawag ng Diyos? And then do it faithfully. Na kinikilala ang probidensya ng kamay ng Panginoon. A surprisingly normal way of serving the Lord. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos na kaya naming ma-appreciate ang katotohanan na maging sa mga maaaring tawagin naming normal at pang-araw-araw na mga bagay. Salamat na nahandun ang iyong kamay, ang iyong probidensya, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-iingat. O Diyos, salamat po. At nawa, O Diyos, bilang iyong mga mananampalataya, tulungan mo nawa kami even in this daily, normal, even routines na ginagawa namin, ay magawa namin ang iyong kalooban. Mapuri namin ang iyong pangalan. At patuloy mo kaming maging instrumento para maihatid ang ebanghelyo sa iba. O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay at gamitin mo iyong salita upang kami ay patuloy na hubugin, paalalahanan, at kung kinakailangan ay sawayin sa anumang mga maling kaisipan at paniniwala. At nawa, O Diyos, ang bawat mananampalataya sa iglesyang ito ay maging engaged sa mga pang-araw-araw na normal na gawain na nagbibigay papuri sa iyo. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.